Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, October 19, 2023. Patuloy nga pong umiiral sa bansa itong shear line, no, o yung tail end ng cold front na posibleng ang magdulot ng pagulan yan dito nga sa may parte ng Quezon, Metro Manila, Bicol Region. Asahan din natin dito sa may parte ng Central Luzon ay makakaranas nga ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po dito sa may shear line. At yung northeasterly surface ay nakaka-apekto naman po yan sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Asahan natin yan yung mga isolated rain shower and localized thunderstorm. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa malaking bahagi ng bansa. Asahan natin yung mga biglaang pagbuhos ng ulan sa may parte ng Mindanao. At ayon nga sa ating advanced weather forecast ng European Center, simula ngayon hanggang sa susunod na linggo, wala po tayong posibleng bagyo na mabubuo dito nga sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nga, bago po matapos ang Oktubre, meron tayong posibleng sama ng panahon na imo-monitor na nandito nga po yan posible sa may eastern section ng Mindanao at ito'y paangat nga po. At dumako na muna tayo dito nga po kung saan yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan dito sa ating rain map animation. Posible nga makaranas ng mga light rain dito nga sa may parte ng Central and Southern Luzon. May mga posibleng malalakas na pag-ulan lalong-lalo na nga dito sa may parte ng Polillo Island. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy nga may mga posibilidad na pag-ulan dito nga sa eastern section ng Northern Luzon, Metro Manila, Bicol Region at lalong-lalo na po dito sa may Polillo Island. May mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula at sa may Davao. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy nga po posibleng makaranas na mahina at biglaang pagbuhos ng pag-ulan ang halos sa buong Central and Southern Luzon. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, tuloy-tuloy nga makakaranas pa rin po ng mga posibilidad na pagulan ng Central and Southern Luzon. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao ay may mga posibilidad na pagulan. Magiging maganda ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng Visayas at ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy nga po, posibleng magkaroon pa rin ng mga pagulan dito sa may Polillo Island, eastern section nga po ng Central and Southern Luzon. May mga isolated rain shower na dito nga sa may parte ng Visayas at may mga pagulan pa rin dito sa Cagayan de Oro at sa may parte ng Davao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, ganun pa rin po halos sa buong araw makakaranas ng mga posibleng mahina at katamtamang pagulan ang parte ng Polillo Island at ng Quezon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ganun pa rin po makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. At halos malaking bahagi ng ating bansa ay magiging maayos at magandang lagay ng panahon. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 20, tuloy-tuloy posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dahil nga po sa may shear line dito nga po sa eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng October 21, may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan sa gabi dito nga po sa may eastern section ng bansa hanggang dito po yan sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng October 22, may possible low pressure area po tayo sa may parte ng Sulusi at tuloy-tuloy nga po posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan ang gitnang bahagi ng bansa. By October 23, mapapansin nyo nga po tuloy-tuloy pa rin nga po magkakaroon ng mga pag-ulan ang gitnang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa shear line. Dahil nga po yan dito sa pagsalubong ng tuyot na hangin at yung mainit na hangin. Pagdating naman po dito sa October 24,
tuloy-tuloy nga po magkakaroon ng mga pag-ulan ang gitnang bahagi ng ating bansa at may possible low pressure area po tayo dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 25, may mga posibilidad po tayong pag-ulan at may possible low pressure area sa may western section ng Palawan at may low pressure area po tayo sa may labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section naman po ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 26, tuloy-tuloy nga po, posibleng makaranas tayo ng mga pag-ulan at wala naman po tayong posibleng bagyo sa ngayon, possible low pressure area lamang po yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Pero pagdating nga po ng October 27, tuloy-tuloy po makakaranas po tayo ng mga posibilidad na pag-ulan at magkakaroon nga ng high pressure area sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng October 28, dito nga po magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area. Ito po yung imo-monitor natin na may posibilidad o may tsansa na maging isang tropical depression. Ayon po yan sa ating European Center. Sa ngayon, ito lamang po muna yung advanced prediction ng European Center. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayo tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.